Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalanlaing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Bueno, maayong udto kaninyong tanan, dungog ba kung tingog? Klaro ba? Ha? Sa tanang mga nagtanaw na itong programa Dialogo sa Pagtuo, inubanan sa itong programa sa Straight to the Point. Straight to the point! Doon na kita isgutan, nga kaning may tungod ni sa post ni Edwin Canonigo nga nagtago intawon sa ngalang nga punto biblikal. Tungod sa iyang pagkahadlok, pamo ko ni siya god, di man siya ingog ka ng bro. Taas-taas nga panahon nga wano ko nagtagad aniyang mga post niya. Kanalaging ko lagi atong imbitaro lagi debate lagi di mo musukol oy. So sa na tog hangyo niya nga bro. Sige makagpamira dia bro. Sumbagay pa sigag chapa-champa dia. Ay last week kag lugaran ta ka bro. Di po musugot. Adlock man pug tinud-on. Ningo naman og friends ta bro, friends. Hadlok po siya ka ng atuang banggaan. O di ba ka kabalo mo siya nga kung musukol siya nato, perminti siyang walay daganan, perminting walay kalutsan, maunang kutob siyang makaya, likay gyud taman-taman. Kung patulan ta niya, sango man siya kanunay. Madungog ba ko dia sa live? Comment daw kung madungog ba ko dia sa live. Ano may balo ko kung madungog ba ko diya kay napadadik kamulo padadik adya sa tong mga microphone na to diri sa Okay, padayon ta kay na may gisgutan diri ni Canonigo god may tungod aning kuan ni Padre Darwin kaning mga himantay mo ta mga hilabtanon lami lagyon tag manukol lagi kagiton problema kay di mo ko manukol god na siya bagong post karon lang gisend sa ako sa nato ka viewers sa to ang live no naa diri yang video niya atong ko ano ni bet atong tagdo ni matud pa siyang video mo ni ato sa i-play ha diri baton ngon siya dire pahibalo alang sa mga kaigsuonan akong Katoliko nga ang inyong pari nga si Darwin Gitgano na maligya og lana para tambal sa katol-katol. Maligya ko og lana tambal daw sa katol-katol, pataka ka man lang diha. Ikaw ba? Ano yung istorya nimo nga labihan kayo kabot-bot permintig lang kang makasala sa sugo nga ayaw pagbutang-butang sa imong isig katao. Ano man, wala intaw na maligya si Padre Glana nga tambas katol-katol. Wala. Hinay ang audio bro. Hinay daw ko ng audio ko na daw. How about
Ana, mahina ang audio bro JD. Mahina daw ang audio. No, so, ating malakas na ba? Good afternoon, Brother Jando. Watching from Compostela. Hinay kayo imong audio. Pakusgi gamay. So, kana kusog na. Mahina boses mo, bro. Hinay ang imong audio. Okay, no? So, hinay akong audio. Kana, hinay lang gihapon. Okay. Labay ra ba diri sa kuan? Ang audio na to the speakers ko na ko ando tag audio diri anong hinay man daw kuno. Okay na bro, ingon si George Tata Alburo, Rito Esperanza, okay na brother. Okay, Roel Balala. Okay. So atong balikan tong istorya ni kuan ni Edwin Canonigo nga si Father Darwin nga maligaw lagi daw kanang kuan lana para sa katol-katol. Dili ta pataka og istorya ba kay makasala problema ni mga pastor mo gud ingon ani. Once gani nga pastor mo sa laing tinuuhan kutob sa makaya mamakak gyud mo taman-taman aron mo makadani oy. Makapandani ba? Di mo ko makadani mo godog ka ng mga Katoliko di mo mangilad. Ha? Usa sa strategy sa mga protestante nga pastor aron makapangilad og Katoliko, aron makadani og Katoliko, kinahanglan nga mangilad sila. Sama ni ato pinagbalik ha. Pahibalo alang sa mga kaigsuonan na kung Katoliko nga ang inyong pari nga si Darwin Gitgano na maligya og lana para tambal sa katol-katol. Tambal sa katol-katol. Dugay na kung kuyog-kuyog ni Padre Darwin, wadyo ko kita ang namaligya na siya lana tambal sa katol-katol. Mr. Canonigo. Miss Canonigo. At ako lang tawag ni Miss Canonigo kay grabe mo kay katalawan mo gudi si Miss Canonigo. Abi ni mo Miss Canonigo. Sa kadugan ng kuyog-kuyog ni Padre Darwin, wala taw kitang namaligya na siya ng tambas katol-katol. Kay kung namaligya pa na siya na sa katol-katol, dugay ra na siya gipaundang ni Bishop oy. Nang wala jud kay laing may istorya nga maayo. Pastor man kagod. Mo jud kay maayo masulti. Tanan nga paagi sa pagpamakak imuhang buhaton. Aron ka makapandaot. Kunya gato kang mupasar ka sa ados paghukom. Ha? Gato kunuhay ka lugar nang mupasar ka na sa ados paghukom. Gato lugar ka na nga musaler na imo ini katuban mo sa Ginoo, inukas Ginoo. Hoy Edwin, wala ba kasukad? Nagbutang-butang sa mong isigatawo. Naa ba kay nawong musulti nga wala gyud Ginoo? Sigurado ka? Ha? Sabi ni Joseph Zinimage, gabasa lang yun ang babaan ng mga sambadista bro Jando. Oh, nya. Canonigo, makaako ka og sulti. Ha? Makaako ka og sulti sa Ginoo pohon, miingon ng Ginoo nga sigurado ba ka nga wala kay gibutang-butangan sa imong isigatawo? Makasulti ka kagalaga, Lord, wala jud gibutang-butangan, Lord. Kaingon ka na wala ra ba mo'y kumpisal? Ha? Wala ra ba mo'y kumpisal? So ano pagpapas ng sala nga imong ginahimo nga wala ra ba mo'y kumpisal? Na Spido jud ka. Atong patabalan yang gingon sa video. Apan alang sa mga Kristohanon parehas nako ayaw mogpalit mga kaigsuonan tungod kay ang atong kaayuhan na araman sa atong Ginoong Hesukristo. Oy! Ingon siya alang sa mga Kristiyano nga pareha niya, pareha daw niya nga Kristiyano, di kuno ta mo palitan na tungod kay sa tirason niya, balikan to ba? Sa rason niya? Giauglana para tambal sa katol-katol. Apan alang sa mga Kristohanon parehas nako ayaw mogpalit mga kaigsuonan tungod kay ang atong kaayuhan na araman sa atong Ginoong Hesukristo. Oy,
ang atong kaayuhan nara kuno sa atong Ginoong Kristo. Wala ba day ka nakabasa ang giingon sa Santiago? Ha, kanunigo, na kung adunay makasakit sa inyo duol sa pari sa Dios, ug iya kang dihugan sa lana, wa day ka nakabasa na. Nay, kaluoy ba day kanunigo? Wala day ka nakabasa na day dong. Aw, day. Inday kanunigo ni siya kay maskin ka pinanatunig mahil kanang mga inday mo mahilig na mamiktos o nya imuhang pansinon di mo sukol. Oh. Ani si inday kanunigo mo ni problema niya. Ug ang mga paagi sa Dios para sa kaayuhan sa tao sa Biblia dili man baligya, not for sale. O tinod na nga not for sale. Mo bitaw nang ang ginabaligyan ni Padre Darwin, dili na siya mga blessed. Ha? Di na siya Katoliko, bro. Nagbutang-butang lang man siya. Wa jud ko makabati nga na maligya si Padre Darwin. Wala jud. Wa gyud nila yung mahimo nitong hanan eh. Labo to ipintrol mo katubangon to nimo day. Friend. Naabot siya bol. Ako siyang gichatan asa ka sa bol ko adtuon ta ka. Magpirmahay tag team aron mag-set tag debate. Skudyo sa debate. So ingon niya, bro, ali ako dire para suroy, friend ba yata, bro? Mamakak na pod ang tinuod nga friend, dili man daot. Diba? Ang tinuod nga friend, dili man daot. Mubitaw nang sa Facebook. Diba, sa Facebook namin mga friend request. Friend request, pwede man mo nga mo chat lang. Diba? Mo chat lang. Kanang mo friend request nako o nya mag-post comment tungod kong pamilya o nya ang iyang comment bati kayo yan friend ako na. Ngano mo friend request ramang pamangka nga dili man di friend mo lantaw sa ako ah. Diba? Ano mo friend request pamangka nga o dili man friend mo tuyo sa kuha. Nag-post comment tungos kong anak iyahang comment perting mauta. Ako yan friend. O sige. Kutob sa mo comment og dili maayo sa akong pamilya nako, akong yan friend. Nya, mo request sa budog laing friend request din na nako daw ato na kun na lang i-block. Ano i-block man ako? Ano mo friend request man ka nga di mo di friend mo lantaw sa kuha. Diba? Hindi naman ka mo message. Aron nimo ang message masulod as message request. Ug atong replyan maka-reply man kun nimo kinahanglan pa ba ka mo friend request nako. Ay na ba? Di basa mo kun si kanunigo mo kuni mga ning matanga sa mga kuan, mga pastor, mga jugo. Very simple kayo nga kuan. Mo ni problema sa mga taki nga wala kahibalo sa atong doktrina. Sa atong doktrina, bawal mamaligya og mga sacred items. Bawal na, kay sacrilege na. Kay sacrilege man na, mortal sin na sa Katoliko. Ang pari, mas labong nahibaloan na. Musa di na siya mamaligya og mga sacred things. Ang ibaligya niya, ang olive oil nga wala pag-i-bless. Mubito nang mamaligya siya, kaya alang sa mga gusto makabaton og olive oil. Pwede mo pupalit sa tindahan. Actually, sa tinuod lang, na mga tagalagyo, yung mga tagalagyo, nawag sa tawa nga, bro, nig-anan na mo da bro, usa may among obligasyon bro. Inyong obligasyon, platera back and forth. Yun niya, kung may mo, magpagdala, pagpalit mo daan og olive oil yung tindahan. A few moments later. Okay, no, so, tandog itong kamera na to. Ito lang. Okay, badahin ta. Ingon si Jimmy Jr. Bahamon de Miel, suko ng bayot. Suko itong kuanggil, kato si kanunigo, ay mo rebuot o pangatake. Normal na bro, suko ng bro, kanang kuan. Kanang mga protestante sa tuwang katoliko kay, saan man sila masuko, nga mo sila dag-anan gud nato. Sila dag-anan sa tuwag, saan pala nila pangusog. Na bangga nato di gyud sila kadao. Unang ilang paagi nato is physical oppression, no? Unang ilang paagi nato kay umsa dag-anan ay
Kuya po ka bro, kaya mo tapos kanuni ko og bayot. Oh. Sainara. Sainara. Naan na pod si Sainara. Oh. Oh, bro, Jimmy Junior Bahamon de Miel. Kuya po ka bro, no, kay tawag mo ni kanuni ko kay bayot. Siya na gid mo kay mo gud siya mahimo manggod nga kuan, mo siya mahimo gud og atong hagiton, di mo musukol gyud sa to. Bro, di man ta magdebate lig anha nako bro, magpirma kay ra man tag timag mag-schedule. Unya na ta magdebate kung moabot ng schedule nga magdebate tang duha. Ano man ako Oh, unya na ta magdebate kung kuan kanang hi say ingon si Jem Dadizon. Sainara na ay nag-hi nimo oh na ako si Sainara wana Straight to the point. gitumba na akong kuan keyboard nga na jud basta pastor maning kamot mangdaot para makadani. Toy, sinara, takala kang tutulog dia. Na, cellphone si kuya. Pare lang ka, cellphone lang ka, ha? Kuya ni, taaning, tumeto na, meto dula-dulaw na ni. Ato ikadula ni Sainara kay, pagka-cute si mong baby brother, ay Sainara, maora na pastor ng mitol nga, ang ngalan sa Diyos aron makapangilat og tao. Mangila lagi tao lagi. Ana po si Divine no. No ni problema ning mag-live ko. Ana ako mga bata, dire maglangi-langin ako. Labo ko ga live ganina kay nako gihimo wa ko sila gaingon ani. Ana mermaid na. Labog karon ga live ko to ana pod. Ba Sainara? Di ko matarongan eh. Pagpakaon ko, di man siya Asa man mo ipakaon siya ha? Kana. Kana pakana. Rice and Milo, te. Okay, malayan tanaw, sabi dire ni Meli Renegado. Hello baby. Watching from Balugan City, Agusan del Sur, si Panto Bete. Asam do si Juan? Lami yung tag musulod si Juan, musulod paskin lag sa live. Okay raman sa ko nga musulod si Punto Biblikal alias Punto Biblikal. Yan ang gitago iyang ngalan. Unya, Punto Biblikal wala may giingon sa Bible nga bawal maligya og olive oil. Kinsa man ka nga mamadlong nga ultimo ang Bible wala man nagsulti nga bawal mamaligya og olive oil. Wala gingon ang Bible na. Bisa ba kinsa nga kisa may kuanda suwitog Bible di abe. Taman. Tagay ko na kunyog bersikulo be sa mga suwitog Bible, tagay ko na bersikulo be nga bawal sa Bible mamaligya og olive oil. Problema lang na lagi kung paning lang sila bersikulo. Di po katag. Ngunang dili na lang sila musukol, kaya aron dili masakpan ang ilang pangilad. Na watching from Jensan, si Mel Bayot Ohayas, from Jensan, hello baby. Na Sainara na mamira. Kane. Sudlanan. Ikaw gyud. Ano naladula eh? Na. Di man ta kakuha na ni oy. Hadlock nas imuha bro JD. Ako laging ginan lagi nga. Akas tagbilaran karon bro kay anhaon ka nako bro. Magpirmahay ra tag tema. Pirmahay ra tema aron mag-schedule tag debate. Sa sunod atong kita mag face to face debate na ta. Igor ko manha diha magpirmahay tag tema. Wa man misugod si kanunigo. Hindi si Inday kanunigo. Wa mo siya misugot.
Yan lang ha. Yan lang ha. Kaya di ko kapokus ani ko kay si Sainara. Masig. Bike lang tao niyan taod-taod. Kaya ron atohang ko ano ni. Atohang tagag full attention nga ribat ni. Bisli trabaho siya keyboard oh. Si trabaho siya keyboard. Bula kasing pisiti mo. Kung ipisiti mo dia, clap your hands na siya. O, takalagtuslo ko. Kani si Sainara no himuon ako ni kuan pohon. Muon ako ni siya og assistant nako sa studio. Bantay bitaw na inigda ko di ka mo assist nako ha. Assist ka nako ha. Nigda ko nimo ha. Ikaw mo ako ang frontliner. Ha, Sainara. Ikaw akong frontliner ha. Sainara. Ano Sainara ha ni? Onya, makapokus ko ng lugar ko, George Tata Alburo, Lana, bawal nila 10%, okay kayo. Mo yun. Sa Bible, ang mukubrag ikapulo, katong mga pari libita, kanilang gimo mo'y bawal. Dapat sila may mabadlungan, dili kita. Dili na mo sulod bro, kay na masakpan mo lagi, hindi mo lagi ani kay di lagi mo sulod. Oh. Nya karon. Mo break na lang sa kuan mauna si kanunigo bro, banding. Ha? Ay na lang, mo break na lang sa ako kadyot kay di man jud ko makapokus aning ni So, onya na lang alauna mo balik. Alauna. Mapipagalauna gali. Maliwat jud na sa amahan maoy mo sunod. Oh. Mo lagi. Unta ka makapokus aning kalakihan Oh. Di ba? Sainara. Assist ka papa ha? When you grow up, I want you to know you'll be my assistant. Hello baby, ka-cute na baby oh. Banha daw ka papa JD, ingon si Merlin per Eva. Okay. Iyahang gusto mo gud siya mo operate. Man pwede nga siya mo operate aning niya. Kubira ba sa keyboard? Ako bantay ni mo bebe. Siya ako ni bantay ni mo langging. Sugot ka langging? Ha? Oh, pisit-pisit mo. Wala magkabalaw sige pa mislit. Pisit mo dia. Taka lang ka dia. Taka. Break lang sa ta. Unya ra ta balik ko kay di mo ta ka-focus aning kalakihan A few moments later. Okay, magandang hapon sa lahat ng mga nakaantabay dito sa ating live. Malakas ba yung boses ko diyan? Double check natin kung naririnig ba ako. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa Straight to the Point, good afternoon sa inyong lahat. Straight to the point. Live. Okay, so sa hapong ito, actually tatapi ko sana yung tungkol doon sa kanonigo, pero mukayatang may plano ang side ng mga SDA na ako'y tawagin sa kanilang live para isabak sa isang dialogo sa pagtuo kasi mga Bisaya kasi mga ito. At hindi ako makakapagtagalog kapag sila yung kausap ko. Itong mga Sabadista kasing ito kasi kaya ni Nakadasig Rosales ni sino ba to? Si John Lloyd VP Vlog ay tabingi sa Tagalog, kaya pag sila kausap ko nagbibisaya ako para makapag-communicate sa kanila. Bira kasi sila magsalita ng Tagalog Kaya ako na lang yung mag-a-adjust para makapag-communicate sa kanila.
Dahil mahirap kausapin kapag hindi na kinakausap sa kanilang lingwahe. Okay, dito na po tayo ngayon sa ating pagtalakay sa isa nating topic para ngayong hapon na ito. Ito po tungkol doon sa binanggit ni Edwin Canonigo. Naputol ko kanina, yun ay dahil sa andun kasi si Divine tsaka si Sainara at tila yata ginugulo yata ako kanina dahil kailangan gusto nila magpakarga. Okay, ganun pa man, move na po tayo ngayon. Saglit lang po ito na pagbanggit, pagribat sa mga pinagsasabi ni Edwin Canonigo. Ating muna ribatin, wait lang ha. Pahibalo alang Yan. So, ito yung ating ribatin ngayong hapon na ito. Okay, VLC portrait. Ayan. So, narito po ang video ang ating niribating ngayong hapon na ito. Etong sabi ni Edwin Canonigo. pahibalo alang sa mga kaigsuonan na kong Katoliko. Ayan, sabi niya, paalaala sa mga kapatid natin dyan sa Katoliko. Nga ang inyong pari nga si Darwin Gitgano Na ang inyong pare na si Darwin Gitgano na maligya og lana para na nagbibenta daw ng langis. tambal sa katol-katol. Na gamot daw sa kati-kati. Gamot daw sa kati-kati. Wala akong naalala na si Father Darwin nagbibenta ng langis na gamot sa kati-kati. Ang alam ko lang, ang binibenta niya is pure olive oil, at yung pure olive oil, hindi naman yun gamot sa kati-kati. Ewan ko kung saan kumukuha ng kasinungalingan itong si Edwin Canonigo, palibasa kasi ito yung tipong tao na kapag kinontak ko, pati nung siya napunta sa Bohol, kinontak ko siya, nasaan ka sa Bohol bro, puntahan kita, magpirmahan tayo ng tema sa isang maginoong talakayan. Pero ayaw ni Edwin Canonigo na makipagharap sa akin. Sabi lang niya, wag po pa ako haharapin, magkaibigan naman tayo. Ngayon lang ako nakano ng kaibigan na walang ibang sinabing maganda, puro naman pang-aatake. So actually hindi ko kinikilala ang kaibigan nitong si Edwin Canonigo, dahil ang kinikilala kong kaibigan yung talagang tunay na kaibigan. Yung mga peke gaya nito, hindi yung kaibigan, no? Ang tawag ko dyan sa mga yan is kaaway. Kaaway. Kasi yung kaaway kasi walang ibang gagawin yung kaaway kundi ang labanan ka. Yung mga nais mo ko kontrahin lahat niya. Yun ang trabaho ng kaaway. Kahit na may sinabi na mahalin mo kaaway mo, tama naman yung mahalin mo kaaway mo. Pero kaya nga kaaway kasi kinukontra ka. Yun ang trabaho ng kaaway. Kaya kung walang ibang sinabi sa iyo kundi pang-aatake, na kapag gusto mong harapin, panay iwas, hindi kaibigan ang tawag doon, kundi masis muna ako dito, dugay pa na. Kang tatagalan yata itong pagkatapos si na Alado. Gusto kasi makarwas si Alado eh. Si Glenn Alado ang gusto kong makatalakayan, at hindi itong si John Lloyd GP Vlog kasi walang alam to eh, puro fallacy ang mga katanungan nito. At hindi naman ako mag-expect na magiging patas ang moderator, kasi on the first place itong si Jerwin Rosales di talaga siya fair moderator. Mas mabuti pa si Jeffrey rin yan dito kasi fair pa na mag-moderate. Ito naman si Jerwin, hindi. Kasi minsan napanood ko siya na nag-objection moderator si Gapo, siya panay inom ng tubig, tawa-tawa lang. Okay, tuloy tayo sa ating topic ngayong hapon habang nakikita tayo na tayo tawagin sa kanilang live. Ito pa sabi ni Canonigo.
Apan alang sa mga Kristohanon, parehas nako ayaw mogpalit mga kaigsuunan Sabi niya, pero sa mga tunay na Kristiyanong gaya ko, huwag kayong bumili niyan. Teka, wait lang. Saan kaya sa Biblia ipinagbabawal ang pagbili ng olive oil? May olive oil naman sa Biblia. May olive oil sa Biblia. Actually, kung babasahin natin yan, tanungin natin dito, tanong tayo dito kung saan sa Biblia mababasa, na pag may nagkasakit ay ipatawag ang pari sa iglesia. Tanungin natin to kasi ito ay nasa Santiago 5:14. Okay, ating silipin sa Santiago 5:14 kung anong sinasabi dito, para makita natin. Ayon dito sa Santiago 5:14, ganito ang ating mababasa. Yan. Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So may binabanggit dito, anointing him with oil. Ano namang uri ng oil ito? At titingnan to sa Good News Translation. Sabi dito, are any among you sick? They should send for the church elders, who will pray for them and rub olive oil. Rub olive oil. Dari idol ni Bro Jones. Bro Smith, first question ako, Bro Smith, nato po unang pangutana nimo. Bro wala. Pa siguro siya, bro. Ayun nga, bakit pinang ko pumasok? Pasudla ko. Okay. Okay, no? So, tuloy tayo. Are any among you sick? They should send for the church elders who will pray for them and rub olive oil on them in the name of the Lord. So, wala namang sinasabi dito na bawal bumili ng olive oil kasi yung pare na mapapahid sa'yo talagang kakailanganin niya ng olive oil. Wala sa Biblia na bawal bumili ng olive oil o masama ang bumili ng olive oil. Mukha yatang... Sige bro, go ahead bro. Okay, kamay lang akong pangutana, bro. Dayon na may isa diri, napakada bro. Bro Jan, napakada bro Jan. Naman. Tanaw ta ko nagkumpani mo. Gamay lang ako pangutana bro, kay napaman pud si bro Jan, gamay lang ako pangutana. Sige, go ahead bro. Okay. Ako klaro. So kanin Akali lang ako klaro to pag di na kanita na palagay na mong good. Nagsponsor pa wala mong gusto mo na ni Baldong na ko kay di naman maklaro. Pero kung okay lang yung istorya ninyo, murag madungog la. Adili jud kong Baldong, bakala mo dia. Wala pa, no? So, hintayin ko na lang kung anong oras ako pa kakapasok dito. Kasi, kanina pa ito Wait lang ha. Ngayon si Kadasi Rosales ulit. Request ulit tayo para tayo makapasok. Kasi mukha yatang ini-snap tayo para tayo makapasok. Okay. So, tuloy tayo. Ano pa sabi ni Kanunigo rito? Tungod kay ang atong kaayuhan na araman sa atong Ginoong Hesukristo. Sabi niya, ang ating kagalingan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Mali. Kasi kung nasa Panginoong Hesukristo lamang, bakit sinasabi ni James, are any among you sick? They should send for the church elders o priest. Bakit kailangan pang ipatawag ang pare kung ang kagalingan ay nasa Panginoon lang? Kung ang kagalingan ay nasa Panginoon lang, bakit kailangan pang ipatawag ang pare ng iglesia? Para saan pa? 'Di ba? Para saan pa? Bakit kailangan pa ipatawag kung ang Panginoon lang pala ang siyang magpapagaling? Siyempre, mayroon siyang channel. Kaya nga sabi ni Cristo sa Mateo 28:20,
turuan nyo sila ng lahat ng tinuro ko sa inyo. Turuan nyo sila ng lahat ng mga tinuro ko sa inyo. So yung tinuro ni Apostol Santiago, turo ni Kristo yon, na kapag mayroong magkasakit sa inyo, ipatawag nyo ang pari ng simbahan ninyo upang siya ay hidhiran ng olive oil. O para saan yun? Diba? So, itong sinasabi ni Edwin Canonigo, isa lamang kabulaanan. Tuloy tayo. Ug ang mga paagi sa Dios para sa kaayuhan sa tao suma sa Biblia dili man baligya, not for sale. Sabi niya, ang pamamaraan ng Diyos upang pagalingin ang mga may sakit sa iglesia is hindi ibinibenta o not for sale. Tama. Kasi yung olive oil na ipapahid sa mga tao, blessed na yun. Kasi ang ordinary olive oil is walang epekto. Kaya nga binibless. May dasal para i-bless ng Panginoon ang naturang olive oil. Pag na-bless na siya, doon na siya pwedeng gamitin ng mga miyembro bilang sacramentals. Pag na-bless na yung olive oil, hindi na pwede ibenta yon. At sa tagal ko nakasama si Father Darwin, never ko siyang nakita na nagbenta ng blessed oil. Never. Bakit? Kasi, pag nagbenta ka ng blessed oil, mortal sin yun. Ang tawag doon, simony. Okay? Kapag nakagawa ka ng simony, mortal sin yun. Naintindihan ninyo? Kaya yung sinasabi ni Edwin Canonigo ay isa lamang bunga ng kanyang kaignorantihan. Straight to the point. Hindi ako mahihiyang sabihin na ignorante sa katotohanan itong si Edwin Canonigo, kaya nga ayaw niyang makipagtalakayan sa akin para hindi makita kung gaano siya kaignorante sa tanang buhay niya. hindi ako nag-aaway ha. Masama kasi yun eh. So basa tayo dito ng mga comment muna saglit. Sabi ni Paul Jean is, shout out bra, Dave Diaz. Good evening bro. Kumusta brother Dave? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Thea Marie Pescador, Labrador. Good evening bro. Sabi naman ni Dave Diaz, papasukin mo ako bro. Papasok ka? Ang paraan lang dito para makapasok bro is tawagan ako sa messenger ko. Yun lang ang paraan para makapasok. Tawagan ako sa messenger ko at makapasok ka. Yun lang. And then sabi naman ni Jason Ramos, pwede magtanong bro Jando? Pwede. Pwede ka magtanong bro Jason Ramos. Sabi naman ni Archie Anides, Brother Jando, kanang ay of oil. Kanang aay of oil. Isa? Kanang aay of oil ni Darwin dito na niya gisundog sa simala. Wala tao na sundog sa simala. Nasa Bible. Gibasa bitaw karon sa Bible. Diya ka ba lumabasa, Archie? Balik ko na ito pakita dilo. Yan, tawhanay. Hindi ko ba lumabasa? Are any among you sick? They should send for the church elders who will pray for them and rub olive oil on them. Si Maladay na. Ha? Archie Anides, si Maladay na. Luuyaw yun yung pastor protestante, wag yun lamag ba? Ang tamang god na hakpat-hakpat ang magumog bersikulo god. Dapat din yung makahakpat-hakpat ang bersikulo. Umuhagpat mong bersikulo gali, siguro doon nung tani mo Archie Anides, nga kamao ka. Ha? Kaya ba sige nigdebate na to, puro ka out of context. Atangin ninyo, nami sabot ni Archie Anides nga magdebate may sa next dialogo sa pagtuos tagpilaran, magdebate ming duha ang topic about gihapon sa larawan kay iya mong favorite topic. O siguro doon ako nga inigdebate na mong duha ang matag bersikulo nga iyang gamiton puros gina out of context. Ha?
Anyides, no? Kung perte ng dako tungod anang ilad-ilad na himala, ilad-ilad na himala. Ilad ba dain ng mga testimony sa mga nagtestimony sa amo ang live? Ilad dain na nga, wala mo na sugua. Testimony raman sila ilaha. Pero itong sulayan ni si Archie Anyides, be, tatawagan, be, kung mukha si Archie Anyides, ha? Tubag ba si Archie? Okay. Ay, wala man ga online. Dali, ara na wala. Ay, direct to the point rata kung unsay topic, pero pahayag ay aron dili. Mo katuis sa kamatuoran. Uy, inanawag. Hello? 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 Hello, te? Brother Jando? Ate pa ni Darwin? Jando, nga naman. Brother Jando, kanang, pwede ba ako request masturya si Father Darwin? Ay, karon. sira ba tayong diyan, tate? Kuan, kanang, naamang gugudulis layo niya akong mga anak na dito. Unsa na ko, kanang gusto na ko sila kanang, unsa tawag anak, wa magugug ko kabalo Brother Jando ba si kung paminaw diri niya ako una ba si need ko deliverance ako family need deliverance unsaon man nga layo man ko nya oo kabalo ko agisip mo sa imong toyo te usay totoy nimo di gusto ko ka na bang kasi kung tanaw man gud dinhi kay Father Darwin nya ako hulong ba si na ay ako pud na ako kay dama po time na kanamurag lain akong di man sa siguro pero gali manggod ko Brother Jando nya gali ko galat sa ko maano nga napoy mo yung ana nga incidents nga ang tawag na oppression o walking process na ana gusto na ko maano akong mga anak taod-taod na to nga wala na simba o nya kanang manimba sila pero dili for me nya wala son ina na gani nya si ko recall, remember ko gagmay pa na sila murag ang ako ikaduha nga anak na dana na mo og kuan ka ng magipahilot lang kung man kay gibalik-balik ang hilanat. Unya wala ako lang ba nga gusto na akong himuon kanang at least maano lang kung mag-deliverance kumadlok mo pug ko kay ako ra isa. Siguro asa di ka kolonte? Na man ko diri sa UAE. Akong mga anak, akong bana. Imong pamilya, naada o ba nimo? Wala. Nasa sila sa Pilipinas. Akong husband, asa dito. Kauban sila dito. Bago lang may gusto sa akong bana, maninda lagi sila og Sunday. And siya, di daw niya maano akong mga anak kay kanang, mga dagko naman. Kung maulit tao man na. Pwede mo na nimo mag-uban mo. Gani. Kung ako dito, makasimba me. Pero kung wala, pero grocery man me, Brother Jando. Nang mag-grocery. Bisan tong na ako diri, mag-online mo, mag-grocery. Pero lately, nawala mong word ka ng naundang ba niya. Ako lang diri. Akong isa ka anak na aman din hinoon. Me, pero kasi siya sa Abu Dhabi na ako sa Al-In. So, isa daily gihapon. Ako lang. Ako ba, gusto lang kuha na akong mga anak. Imong pangutan na, unsa ang pag-deliveran sa imong anak? Kami tanan. Magpa-deliveran sa tanan. Para maano na ba? Ano na siya, te? Unya na lang na may tabote kung makauli na kag Pilipinas. Aro pag magkuyog mo tanan ari dire sa office. Unang-una. Taga-asa ka, te? Taga-asa? Davao. Na may exorcist sa Davao. Kinsa man padre brother. Kinsa man nga na exorcist sa Davao. Pwede ninyong maduulan para ato mo magpa-deliverance si Father Gistoni. Exorcist na siya. Father Gistoni, exorcist na siya sa Christ the King Apukon, Tagum City, Davao. Tagum. Tagum. Father Gistoni. Opo sa pito ni Father Gistoni? Ha? Opo sa pito ni Father Gistoni. Basta si Father Gistoni sa Christ the King Apukon.
Christ the King. Mm. Ako lang, i-ano lang nako, Brother Jando ba kayo? Para at least makabalo ko kay basi og na. Lugay naman good. Wala na confession na, kabalo ko, wala na sila maka-confession. Gusto rin ako na siya, mami wala na. Ngayon ko yung makaulaw sa pari, eh, dili man na sila mag-ano. Lisod magunang layo po, lagi Brother Jando. No, lagi. Nya, iniguli ninyo, ato mo ni Father Gestone. Nya, aron sige. i-deliverance mo niya. Just in case, dili siya mo deliverance, ikaduan yung option ng inyong bishop sa Davao. Ug dili gyapon ang bishop sa Davao, pananghin ang bishop, bishop, pwede ba may nga ato may magpa-deliverance ni Father Darwin sa Bohol? Kay busy man mo. Di dahil may pwede, Brother Jando, if in case, di pa ko kabalo ka sa ako makauli. Kanang, madiretso may din ha, di pwede. Mas may mo Yeah, mas pa mo natin ang yawa mo gud is territorial in nature. Mas may nang ato anak sa yung teritoryo nyo pero wala gali gyoy mo lihok. Is just in case nga wala gyoy mo lihok. Pananggit mo sa inyong bishop, pwede ba may nga ato magpa-deliverance ni Father Darwin sa Bohol? Pumingon ng bishop, sige, pwede mo dito. Sa ito pa nanay, pagtugot, ang iyong authority nga i-deliverance mo na balhin ni Father Darwin. Kaya nitugot siya. Kaya nabali naman ni Father Darwin, dihaan na effective ang deliverance ni Father Darwin sa inyo ha. Kung yung Father Darwin karon alisa ka sa mga deliverance minister, so ang deliverance ministers usa ang mo diagnose sa imo ha, sa inyo ha. Kung may hibalan gali nga dunay yawa nagpaluyo. Kung may hibalan nga dunay yawa nagpaluyo, diha pa mo ipaatubang ni Father Darwin. Pero mintus wala pa gali na diagnose ka dunay yawa ang nagpahipi diha. Di ko maabot ni Father Darwin kaya ang requirements para ma-deliver si Father Darwin must be possessed. Ay, simbak ko. Mo gani. Naghamang kay mo diri ko kanang ready kay magpa-deliver na si Father Darwin. Onya dili ra ba possess. Okay. Kaya sa magud ka na siguro psychological na ni ba mahadlok na noon ko niya ako ra ba isa diri Brother Jando niya. Nagpa-bless ko og kuan oil pero ako balog. Unta dili ni siya exercise oil no. Bless lang ni siya nga oil. Nagpa-bless na ako ko oil sa church diri. Kanya pero di ni siya exercise oil no. Regular kanang oil, holy oil lang siya. Exorcism oil gigamitan natong prayer nga naa sa handbook ni Father Sikia. Kung magpa-bless ko oil, unsa na ako miingon kay napa-bless na kay bless oil diri, na kay holy water. Na may kwan. Na kay salt. Na kay handbook ni Father Sikia wala. Wala. Unsa asa man kuan na mo palit? Yan na iniguli mo te. Pwede ka palit sa St. Paul's o sa Shopee. Iniguli na nimo. Pwede pa na sa office naman may hamblig yung handbook sa office. Na kay amigong pare sa inyo ha. Kung na ako'y kuan Brother Jando, kung kibali na ako'y kanang si tawag ni? Na ako'y amiga nga na niuli. Kunya magpapalit ko, okay ra na. Okay ra. Ano title? Ang sa Deliverance Book by Father Sikia, lang? Catholic Handbook of Deliverance Prayers by Father Jose Francisco Sikia. Catholic Handbook, yay. Catholic Handbook. Ano sa ito? Catholic Handbook of Deliverance. Of Deliverance Prayers. By Father Sikia. Sige, ako matry ko kamar na iniuli nga akong kauban sa trabaho. Try na ako kung makapalit siya. Sige te. Mora ni nga libro, Brother Jando. Sana ni siya kabuk. Mga moilis sila man ni siya, brother. Okay diyan nate. Sige kay mag-station of the cross pamete. Babay sa ako. Sige. Sige. Bye-bye. Thank you. Bye-bye te, bye-bye. Okay, so mo out sa ako kay nag-station of the cross. So mo out sa ko ha. Babay sa ako ninyo tanan. Kay need ko nga mo attend dito.
Sa tago man na bro, o ingon si Kuan, si Batingal. Sige, babay sa ko ninyo, kaya nag-Station of the Cross sila dito. All dito ko taman, bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!